Nagbabala naman ngayon ang LLDA na posibleng madagdagan pa ang bilang ng flood-prone areas sa Metro Manila at Laguna kung hindi umano agad may isa sa katuparan ang mga hinggil sa flood control at ng relocation. Nagbabalik ang aming kasama si Alvin Baltazar. Mahigit sa 60% na ng Metro Manila ang itinuturing na flood multi-hazard zone. Itong pinahayag ni Laguna Lake Development Authority General Manager Nery Acosta sa harap ng tila lumalalang sitwasyon ng National Capital Region kung pag-uusapan ay madaling paglubog nito sa tuwing may mga pag-ulan. Ayon kay Acosta, pati lalawigin ng Laguna ay hagip ng hindi gumagandang flood situation. Nakikita natin na ang pinaka-vulnerable syempre yung Manila, Pasig, Taguig, Taytay, Muntinlupa, and then dito sa side ng Laguna ay ang Santa Cruz, Mabitac, Santa Maria, and then dito sa industrial centers of Binyan, Cabuyao, Santa Rosa, and San Pedro. Pagbibigay din ni Acosta, kailangan ng aksyonan sa lalong madaling panahon ng problema gayong mabilis na lalawak ang red flood hazard areas. Ang solusyon, 46-kilometer mega dike na extension ng C6 hanggang Calamba at Los Baños sa Laguna. Pero kaakibat nito, kailangan niya talaga ng relocation sa mga residente ng mga tahanan sa waterways at kailangan dito ang political will sa hanay ng LGU. Hindi po pwedeng kami ang bubuwag at kami ang papasok kung saan sa mga areas na ito. We tell them ano talaga ang kailangan sa mga projects, sa river protection, sa flood mitigation. Tapos ang mayor po ay kapartner namin. Lagda na lang sana ni dating DILG Secretary Jesse Robredo ang kailangan noon at uusad ang programa sa relokasyon at floodings. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi na ito napirmahan ng dating kalihim dahilan upang magkaroong muli ng delay sa tinatarget na flood solution. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.